Ito ang Aspiras Palispis Highway o mas kilala ngayon sa tawag na Marcos Highway. Isa ito sa 4 na pangunahing kalsadang ginagamit ng mga motorista o manlalakbay upang mapuntahan ang lungsod ng Baguio. Ang Marcos Highway ay may habang 47 kilometro na tumatawid sa mga bayan ng Pugo, Tubao, Agoo sa lalawigan ng La Union at sa bayan ng Tuba at lungsod ng Baguio sa Benguet. Matarik din ang mga kurbadang kalsada ang dadaanan dito. May pagkakataon pa nga na nababalutan din ng makapal na ulap ang daan dito, pati ang mga tanawin ng kabundukan na nakapalibot dito. Sa 4 na pangunahing kalsada na pwedeng daanan paakyat ng Baguio, mas madalas gamitin ng mga motorista ang Marcos Highway kahit may kahabaan ng biyahe dito. Dahil abutan man kayo ng masamang panahon sa inyong paglalakbay, mas ligtas namang dumaan dito. Kaya nakilala din ang kalsadang ito bilang all-weather road. Kaya sa videong ito ang ating magiging ruta paakyat sa lungsod ng Baguio at muling ibabahagi sa inyo. Bibisitahin din natin ang isang liblib na lugar sa Baguio na may nakaka-relax sa tanawin ng mga bundok at ilog. Ang Baguio Gold. They call it as Baguio Gold kasi literally there are small minings dito. Ito na lang yung river na napansin namin na malinis. It's still drinkable from the moment na nandito kami. Welcome pong muli sa ating panibagong motorcycle adventure. Ngayon po ay andito na tayo sa Rosario, La Union dahil dito po tayo magsisimula papunta po ng Baguio City. So sa mga nagdaan natin na paglalakbay papuntang Baguio, naibahagi ko po sa inyo ang Asin Road. At ito naman ngayon yung ating dadaanan para magkaroon din kayo ng idea, lalo na sa mga hindi pa nakakadaan ng Marcos Highway. Okay, simulan na natin to. Andito na tayo ngayon sa pinaka roundabout na kung saan dito magsisimula yung magiging daan ninyo sa ruta na pupuntahan natin, itong Marcos Highway. Dito tayo sa kanan. Ayan. Pag nakita ninyo itong Fuel Star La Union, tapos itong Shell, dire-diretso lang tayo dito. Dito pa lang sa pinakabungad makikita ninyo na magubat na yung dinadaanan natin. Ang tataas na mga punong kahoy sa gilid ng kalsada, no? Marahil marami na din ang nakadaan dito sa Marcos Highway dahil talagang ito yung mas madalas na dinadaanan ng mga motorista na magpupunta ng Baguio. At kung kayo ay nagpaplano na umakyat ng Baguio at hindi pa kayo nakakadaan sa Marcos Highway, tutok lang kayo sa vlog na to para magkaroon kayo ng idea. At yan, kisimula na ang maging kurbadahan yung kalsada na dinadaanan natin. Yeah. At dito makikita na natin yung mga tanawin, no? Mga kabundukan na mayroong makakapal na punong kahoy, tapos malawak na kabukiran. Andito pa lang tayo sa halos pinakabungad ng ruta na dinadaanan natin. Nakikita natin na talagang luntian na yung mga tanawin na nakapalibot dito. Ina-asfalto pa lang ngayon yung kalsada rito. Talagang mas pinapaganda pa at inaayos. Kaya bigayan lang yung mga motorista na dadaan dito. Ano yung kabundukan dito na makikita nyo. Nandito pa lang tayo sa mababang bahagi ng Rosario, La Union. Nag-enjoy na tayo sa mga view na ating nakikita. Pinapatag nila yung asfalto na nilalagay nila dito ngayon, no?
Ito nga palang dinadaanan natin na to, bago ito tawagin na Marcos Highway. Dati ang tawag sa ruta na to Aspiras Palispis Highway. At ngayon talagang popular na siya sa tawag na Marcos Highway. Dito sa Marcos Highway, marami tayong makikita ng mga bahay kumpara dun sa ibang mga ruta na pwede ninyong daanan. Kagaya sa Asin Road, may mga part doon na talagang halos puro kabundukan na lang yung dadaanan ninyo. Sa Quezon Road naman, meron din na mga bahay, pero dito talaga sa Marcos Highway mas marami. Pati mga gas station, mga establishmento na pwede ninyong kainan. Yan, kagaya nito oh. Kaya kung kayo man ay masiraan ng sasakyan dito, sigurado meron tayong mahihingan ng tulong, o meron ding mga shop dito na pwedeng gumawa ng sasakyan ninyo o motor. Dito sa Marcos Highway, mas marami tayong mga motorista na makakasabayan. Lalo na ngayon, natapatan natin na sarado ang Quezon Road dahil mayroong ginagawang kalsada. Mas mabilis ang biyahe kapag dadaan kayo ng Quezon Road kung kayo ay manggagaling ng Bulacan o Manila. Dito sa Marcos Highway, nasa 47 kilometers yung biyahe na gagawin ninyo. Di hamak na mas mabilis ang magiging biyahe ninyo sa Quezon Road. Kaya lang, talagang mas madalas sarado yung kalsada na yon. Dahil nga malimit ang landslide sa ruta ng Quezon Road. Lalo na ngayon, nag-uulan, masama ang panahon. Kaya talagang maraming nasisirang kalsada at mga bumabagsak na mga bato sa bundok. Kaya kung kayo ay pupunta rin ng Baguio at natapatan ninyo na bukas ang Quezon Road, yan, magandang ruta yan. Andito na tayo sa bayan po ng Pugo, La Union. Pagkatapos nating daanan ang Rosario, La Union. Tapos meron tayong dadaanan dito. Crossing yata to o runabout. Kakanan tayo dito papuntang Baguio. Yan, sundan nyo lang po yung dinadaanan natin, no? Alright. Ito na yung simula ng mga bangkingan dito. Makikita ninyo yung gitna ng kalsada, may mga double solid yellow lane. Tapos may mga sign na kayong makikita na ganyan, no? Yan, no? Tutulis din ng mga akrobada. Siguradong mag-e-enjoy din kayo dito sa Marcos Highway. Sa kalsada pa lang talagang magiging banayad na banayad yung ride nyo dito, lalo kung nakamotor kayo. Yung mga mahihilig sa mga banking oh. Naglagay din sila dito ng mga roller, kagaya nung sa Asin Road. Kung sakaling ma-overshoot kayo, merong sasapo sa inyo sa gilid ng daan. Nagsisimula nang sumama ang panahon. Tingnan nyo ang kalangitan, ang dilim. Masama-masa na ang kalsada na dinadaanan natin. May part na malakas ang ulan, ngayon ambon na lang. Kaya malimit ang pagsara ng Quezon Road ngayon dahil sa panahon natin na madalas nga pong umuulan. Pero dito sa Marcos Highway, kahit abutan tayo ng malakas na ulan dito o kahit bagyo, masasabi ko na mas safe talagang dumaan dito kung kayo ay aakyat din ang lungsod ng Baguio. Ayan, mababasa natin dito. Ayan, District Highway Boundary. Papasok na tayo ng Cordillera Region. Ayan, makikita nyo dito, you know.
Cordillera Administrative Region. Alright, pagkatapos nating daanan ang bayan ng Pugo, La Union, andito na tayo ngayon sa rehiyon ng Cordillera at dito na tayo ngayon sa Tuba Benguet. Mas pataas ng pataas na kalsada yung dadaanan nyo dito. Kagaya nito, patarik na pataas, tapos bilog na kurbada. Pag talagang sinabi na rehiyon ng Cordillera, pangkaraniwan na nating dinadaanan yung mga ganitong kondisyon ng daan. Dahil sa kabundukan na tayo dumadaan ngayon. Sa taas ng kalsada na binabaybay natin ngayon, makikita ninyo yung mga truck, talagang gapang yung andar nila dito. Ahon kung ahon. Kapag natsyempohan nyo din na basa yung kalsada rito sa Marcos Highway, mag-iingat po tayo dahil talagang may kadulasan yung daan. Inabutan na tayo ng malakas na ulan at nagsuot na rin tayo ng kapote. Humihinto-hinto kami ni Sukay para magpatila, pero talagang hindi maganda yung tiyempo natin dito sa pag-akit natin ng Marcos Highway papuntang Baguio. Time check 2:15 PM na. At kapag ka magpapatila pa kami, aabutin na kami ng dilim dito sa Marcos Highway. At tingnan nyo naman yung kalsada, sambasa. Ito yung mga malulupit na mga kurbadahan na dadaanan nyo dito. Tingnan nyo naman kung gaano katutulis to. Tapos biglang akyat. Napakalupit. Unti-unti na rin binabalot ng makapal na fog yung kalsada dito sa Marcos Highway. At hindi na rin natin makita yung mga tanawin dito sa gilid. Natatakpan na ng makapal na ulap. Kapag kayo aakyat din dito sa Marcos Highway at natapatan nyo din na masama ang panahon, ganito yung may experience dito. Malamig na panahon, tapos halos hindi na natin nakikita yung mga puno sa gilid ng kalsada, pati yung mga bahay. At palakas pa ng palakas ang ulan habang tayo ay nasa biyahe. Pero nagpatuloy pa din tayo sa ating ginagawang pagbaybay sa kahabaan ng Marcos Highway. Ngayong buwan ng September, talagang malimit yung pag-ulan dito sa bansa natin. Kaya talagang pahirapan na maglakbay gamit ang motorsiklo sa mga panahon na to. Hindi na kami huminto upang magpatila pa ng ulan dahil natapatan talaga natin na masama ang panahon. Habang mas palapit tayo ng palapit sa lungsod ng Baguio, pataas din ang pataas ang kalsada na ating dinadaanan at mas ramdam natin ang lamig ng panahon. Halos hindi na rin makita ang ganda ng mga luntiang kabundukan na nakapalibot sa Marcos Highway dahil sa kapal ng ulap na nakatakip dito. Pakapal ng pakapal yung fog na dinadaanan natin dito. Medyo pahirapan natin makakita. Andito pa naman tayo sa bahagi ng kalsada na talagang masasabi mo na merong napakagandang tanawin. Sayang lang at hindi ko na ipakita sa inyo ng maayos. Natapatan man natin ang sama ng panahon sa ating biyahe, pero masasabi ko na ang Marcos Highway ang pinaka-safe na ruta paakyat ng Baguio City. Meron tayong dadaanan dito na kapihan. Yan, patila muna tayo ng ulan dito, makasakali.
Ayan, malipas oras muna. Tanaw sa alang, pasalubong, kultura, kape at iba pa. Wow, ganda rito sa taas oh. Makaluma yung design yung restaurant na to. Ito yung mga bintana na nakikita natin sa mga ancestral house oh. Then dito makikita natin yung tanawin. Wow, manalo. Tapos makikita pa natin yung ulap dun. Sobrang taas na natin. Kita pala dito sa taas yung tulay na dadaanan natin mamaya paakyat ng Baguio. Tapos yung tunnel, nakapalibot yung mga bundok dito. Tapos yung laro ng ulap na makikita nyo rito, napakaganda, cinematic oh. Sea of Clouds oh. Ang ganda ng pwesto nila dito. Ito yung na-order natin oh. Tsokolate. Tinatawag doon nila itong tsokolate eh. Yan, pakita ko sa inyo. Yan. Meron siyang kasamang ganito. Balikutsa daw ang tawag dito. Gawa daw sa parte ng Ilocos. So bago nyo inumin itong tsokolate eh, lalagyan nyo muna siya dito. Pampalasa. So iintayin lang natin na malusaw. Sa Baguio, ang sikat naman doon yung Choco Butterol. So dito sa nahintuan natin na restaurant o coffee shop, ito naman yung sa kanila. Tsokolate eh. Sobrang pait nung tsokolate. Yung tipong pagka tinikman mo, para kang nagkakape. Ganun yung lasa. So para malasahan natin yung tamis, kailangan nating lusamin itong balikutsa. Medyo matagal lang siyang malusaw. Kailangan lang halu-haluin natin. Ayaw pa din tumigil ng ulan. Wala tayong magagawa kundi magbiyahe ulit tayo. Okay. Salamat po. Okay, welcome to Baguio. Sa wakas, narating na natin ang lungsod ng Baguio. Ganun pa din, binubuhusan tayo ng ulan at mas malakas na ulan yung dinadanas natin ngayon. Gusto ko po talagang ibahagi sa inyo yung kalsadahan na to. Kaya lang talaga natapatan natin na ganito yung sitwasyon ngayon dito sa Baguio. Grabe ang lakas ng ulan at ang lamig. Kung dito po kayo dadaan sa Marcos Highway papuntang Baguio, dadaanan nyo po ito, yung pinaka-tunnel. Sikat na sikat po yan dito sa Marcos Highway. Yan, dito walang ulan. Woo! Isa yan sa talagang kailangan mong ma-experience o madaanan kapag kayo ay pupunta ng Baguio at ang magiging ruta nyo nga po ay Marcos Highway. Mahaba-haba din to. Tapos pag labas ninyo ng tunnel, kaya nang makikita ninyo makapal na ulap. Ang ganda ng tanawin dito guys kapag walang ulan, saka pag hindi natatakpan ng makapal na ulap yung mga kabundukan. Sobrang solid ng tanawin dito. Ayan, dadaanan nyo din itong tulay. Isa rin yung sa sikat na dinadaanan dito, pinaka landmark kapag kayo ay dumaan ng Marcos Highway. Ganda ng tulay na ito. Hindi lang tayo makapagpalipad ng drone kaya wala tayong aerial shots dito. Pero sobrang solid nung pagkakadesenyo ng tulay na to. Dahil nandito na tayo ngayon sa Baguio. Ngayon, pupunta na kami dun sa tutuluyan namin ni Suki na bahay. Ito po yung Baguio Kings Cabin. So mula dito, magmumotor pa tayo. 30 minutes, ganun. Time check 4:48. Malapit na mag-alas 5 ng hapon. Malakas na ulan pa din yung bumubuho sa atin. Uy, grabe, lakas ng agos ng tubig.
Sobrang lakas ng ulan. Woo! First time kong na-experience dito sa Baguio na inabutan tayo ng ganito kalakas na ulan habang tayo ay nagmumotor. Malapit na tayo dun sa ating tutuluyan. Ganda rin ng tanawin dito, guys, oh. Bukas, pag wala ng ulan, ipapakita ko sa inyo tong nakikita kong mga kabundukan. Sigurado solid yung view dito. Pagkatapos ng maulan at nakakapagod na biyahe, nandito na tayo sa bahay na tutuluyan natin. Papakita ko sa inyo dahil ang ganda ng bahay na to. Tingnan nyo naman ang ambience ng lugar. Napaka-aesthetic. Kompleto po ng gamit dito, oh. Kung gusto nyo magkape, yan, meron silang machine dito pang espresso, tapos pwede rin kayong mag-brewed. Pakita ko sa inyo yung CR. Isa yan sa mahalaga sa mga bahay na tinutuluyan natin. Yan. Linis ng CR nila. Ganda rin, no? So dahil malamig dito sa Baguio, walang problema kung gusto ninyong maligo. Meron silang water heater. Check natin yung tubig kung malakas. Okay. Malakas yung tubig dito. Ito yung pinaka-table nila. Kaso, andyan na yung mga gamit natin. Nakatambak, nagpapatuyo tayo. Dahil talaga napakalakas ng ulan. Ayan, meron ditong water dispenser. Merong refrigerator. At kung gusto niyo namang magluto, pwedeng pwede. May mga gamit dito. Merong sopa. Tapos merong malaking TV. Kaya yan, pagkatapos ng biyahe ninyo, pwede kayong maupo dito at manood ng TV. Meron silang Netflix. Yan. Ito yung pinakababa. And then, ipapakita ko naman sa inyo yung taas nitong cabin na tinuluyan natin. Meron ditong hagdan. Pakyat dito sa pinakataas. Pasilip ko sa inyo. Wow. Tingnan nyo naman yung pwede ninyong tuluyan kapag kayo ay pumunta rin dito. The King Cabins dito sa Baguio City. Yan, merong isang higaan dito sa pinakagilid. Ito pa yung isang malaking kama. Meron ding sopa dito. Ito naman yung disenyo na makikita nyo rito sa pinakataas. Nakaka-relax din matulog dito. Meron pang room dito. Kaso madilim na ngayon. Meron pang ano dito, pwede kayong maglaro ng games. Ayan, makikita nyo rito. Tapos, ito yung pinaka-terrace nila. Bukas, papakita ko sa inyo yung view dito sa The King Cabins. Tignan nyo kung gaano kaganda yung tanawin dito. Isang magandang umaga dito sa Baguio. Ang sarap ng tulog natin dito sa The King Cabins. Grabe, ang lamig kahit walang aircon. Dito sa pwesto na tinulugan natin, pagising ninyo, eto kaagad ang makikita ninyo. Mga tanawin na talaga namang magpapaganda at magpapakompleto sa umaga ninyo. Dahil meron ditong salamin. Tanaw na natin yung scenery sa labas. Doon sa likod ng salamin, merong terrace na kung saan pwede tayong pumunta para mas makalapit tayo doon sa tanawin na makikita natin dito sa The King's Cabin. Puntahan natin.
At the view, grabe oh. Mas malapit nating nakikita yung mga naglalakihang kabundukan dito sa bahay na tinulugan natin. Breathtaking din yung mga view na makikita nyo rito. Kung naghahanap din po kayo ng lugar o matutuluyan dito sa Baguio na masasabi kong tahimik at payapa, it's highly recommended po itong bahay na natuluyan natin dito po sa The King Cabins. Sobrang lapit lang din ito sa mga tourist spot na pwede nyo puntahan dito sa Baguio. Pagka nakapag-overnight stay na kayo dito, din yun, pwede na kayong pumasyal, libutin, isa-isahin yung magagandang pasyalan dito sa lungsod ng Baguio. Tayo ay naimbitahan nitong ating kasamahan. Yan ang may-ari ng The King Cabins dito sa Baguio. Si Sir Dan. Hello Sir Dan. Hello. Yan. Inaya niya tayo na libutin yung lugar niya dito dahil talagang nakapalibot yung magagandang tanawin dito sa lugar niya. Ang sabi niya ay pupuntahan natin yung ilog dito. Tapos merong hanging bridge. Ang kagandahan, kapag tumuloy kayo ng The King Cabins, pwede rin niya kayong samahan. I-tour dito sa spot na sinasabi niya. Ito pala yung pababa ng ilog. Hagdan, tapos meron na siyang gabay. Pababa. Ayan na sila suki. So yung mga bumibisita dito sa lugar na to, dito yan sa Sitio Baguio Gold. Talagang pinupuntahan daw to at dinadala ni Sir Dan para makita din nila kung gaano kaganda at ka-relaxing yung lugar na to. Ito yung hanging bridge. Wow! Ayan guys, oh. Alright. Ganda. Okay din yung hanging bridge nila dito. Yung habang tumatawid ka, pag sumilip ka dun sa baba, kitang-kita mo yung linaw ng ilog dito. Pagkatapos nating tawirin yung isang hanging bridge, meron pa akong nakikita rito na isa pang hanging bridge. Medyo makitid at mas mahaba. Ito yung isa pang hanging bridge na sinasabi ko sa inyo na makikita nyo rito. At pwede nyo ring daanan. Wow! Solid! Mas nakakalula dito. Dahil mas mataas yung hanging bridge na to. Okay na okay tumawid dito. Yung ma-experience natin na maglakad sa isang makitid na hanging bridge na may kataasan. Tapos nakapalibot yung scenery. Mga kabundukan na mayroong makakapal na punong kahoy. At talaga nakaka-relax na marinig yung ragasan ng tubig sa ilog. Lakad pa tayo hanggang dun sa pinakadulo. Ginawa daw yung tulay na to para makatawid yung ilan sa mga nakatira dito. At the same time, marami palang mga pananim na gulay dyan. Hindi na sila aakit ng bundok. Kumbaga, nagsilbing tawiran itong hanging bridge para mas mapabilis silang makalipat dito sa kabilang lugar. Ito yung makikita natin dito. Gubat. Yan. Malamig at sariwang hangin ang meron dito.
pwede pala tayong makababa dito sa ilog. So hindi natin palalagpasin yung pagkakataon na makababa tayo dito. Kahit mailublob lang natin yung paa natin at maramdaman yung lamig at linis ng ilog dito. Wow! Grabe oh, linaw oh. Yun oh. Lamig. Masarap magano dito, magtampisaw. So yan, pwede kayong maligo dito. Pag napunta kayo ng Daking Cabins yan, pasyal kayo sa ilog, pwede daw to sa mga bata, sabi ni Sir Dante. Tapos parang meron pang mini waterfalls dito na bumabagsak dito sa pinaka-pool. Oh. Narating na natin yung isa pang ilog na sinasabi ni Sir Dan. Oo. So dito, pang-adult siya. Usually, yung taas niya is hanggang tuhod naman. Ayun. So hindi siya ganun kalalim, pero we have to be careful dun sa ibang parts para hindi tayo lumubog agad. Pero hanggang tuhod pa rin siya. Ang dami nyo makikita rito ng mga bato. Dumadaan yung tubig doon sa mga bato, kaya ang ganda ng tingnan, ang ganda ng landscape. Ang tawag pala sa lugar na to ay Sitio Baguio Gold. At nasasakupan daw siya ng barangay Tuding. Tuding, Oo. Baguio City. So tanong natin kay Sir Dan kung bakit tinawag na Sitio Baguio Gold yung lugar na to. Ayun, so based sa mga residents dito, well, they call it as Baguio Gold kasi literally there are small minings dito. We can go there and visit some of the small minings na ginawa nila. The first people who got here is purely mga Americans. So may mga old offices, mga vintage na gilingan ng ginto, malalaking bilog na bato kung saan nila ginigiling yung mga bato at saka ginto, hinihiwalay nila. And then yun, until such time, I think there's a law na dapat i-stop na yung pagmimina sa location na to. And I believe they already moved to Lepanto Mines. That's well known na mga pagkuhanan ng gold ngayon. Good thing to know na from the moment they left this area, it's still intact. Kung baga, hindi siya yung totally damaged. As you can see, I've been here in Baguio for almost 30 years. Wow. Going from each of the corners of Baguio. Ito na lang yung river na napansin namin na malinis. It's still drinkable from Yes. the moment na nandito kami. Wow. It came from the mountains and people or the residents can still take a bath here. So malamig siya. And it's really good. So Sir Dan, imbitahin niyo po yung mga followers and subscribers natin na makamunta dito para ma-experience din nila yung Daking Cabins dito po sa Baguio City. Ayun, so kindly reach us to our official Facebook page, Baguio Cabin, The King's Cabin. We're the only officiated cabin here in Baguio Gold. Other than that, other details that you would like to know about us, we are available through bookings, Airbnb, and Agoda. Kaya maraming salamat kay Sir Dan sa pag-imbita sa atin dito sa kanyang cabin na talaga namang nag-enjoy kami ni Suki. Kaya sana sa mga followers and subscribers ko, mapasyalan nyo din to dahil siguradong sulit na sulit, relax na relax ang magiging bakasyon nyo dito. Meron pa daw isang hanging bridge dito. Ito daw yung mas mataas. Puntahan din natin. So dito na tayo sa pinaka taas kung saan napuntahan natin yung dalawang hanging bridge tapos yung ilog. Ayun nga, mas mataas nga to. Okay din dito sa mas mataas na hanging bridge. So ang gagawin ninyo, bago nyo puntahan yung dalawang hanging bridge dun sa baba, dito muna kayo. Dahil nakapwesto to sa mismong pinaka taas. Grabe, nakakalula pag tumingin sa baba.
sa mga panahon ngayon kapag sinabi nating bagyo, ang unang papasok sa isip natin, maraming bahay at hindi na rin ganun karami yung mga puno na ating makikita. No? Pero dito, sa lugar na to, part din ng Baguio, dito po sa Sitio Baguio Gold, kung talagang naghahanap kayo ng makapal na mga puno, tapos may ilog, yung tipong talagang makakapag-connect ka sa kalikasan. At the same time, andito ka sa Baguio, ramdam mo yung lamig ng klima, puntahan mo to. Ayon nga kay Sir Dan na yung mga turista na nakakabisita dito, tinatawag daw itong Little Sagada. At kung itatanong niyo naman po kung mayroong lugar o restaurant na pwede niyong kainan dito sa lugar na pinuntahan natin. So, kung mag-stay din po kayo sa The King Cabins, bababa lang po kayo. Ito yung kainan na pwede niyong kainan dito. Marami kayong pwedeng mabiling pagkain dito sa gabi. Meron silang ihaw-ihaw dito. At kung gusto niyo naman magpaluto kagaya namin, pwedeng-pwede. So, ito yung kakainin natin ngayon dahil nagpaluto tayo ng pagkain dito. Ito yung pinaluto natin, daing na bangus, katambal ay gulay. Ayos na ayos yan.